Hello mga bata! Maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Yuko lamang ang inyong mga ulo at sabay-sabay tayong manalangin. Amen! Sa muli magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta kayo? Kayo ba ay kumain na? Mabuti naman at kung ganoon. Ngayon, bago ang lahat, maaari bang pakipulot ang mga basura sa ilalim ng inyong mga lamesa at upuan? Sa pagbilang ko ng 3, 1, 2, 3. Kayo ba'y tapos na? Mabuti! Maaari na kayong magsiupo. Ngayon, naaalala niyo pa ba ang ating mga alituntunin? Hindi na? Huwag kayong mag-alala dahil sasabihin ni Teacher Shai kung ano ang ating mga alituntunin. Narito ang ating mga alituntunin. Una, pakitago ng inyong mga gamit kung hindi naman ito kinakailangan. Pangalawa, huwag kayong maingay kung merong nagsasalita sa harapan. At ang panguli ay, pakitaas lamang po ng inyong mga kanang kamay kung nais nyo sumagot o kung may sasabihin kayo. Maliwanag ba mga bata? Tayo ba ay nagkakaintindihan? Mabuti naman at kung ganon. Ngayon meron na bang enerhiya ang lahat upang makinig at matuto sa ating panibagong aralin? Mukhang mahina. Maaari bang magsitayo ang lahat para merong enerhiya mamaya? Sabay-sabay tayong umawit at sumayaw mga bata. Ako ay may ulo na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may balikat na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. May enerhiya na ba ang lahat upang makinig, makilahok, at matuto sa ating panibagong aralin? Magaling! Ngayon, meron na bang enerhiya ang lahat upang makinig, makilahok, at matuto sa ating panibagong aralin? Mabuti naman at kung ganon. Pero bago ang lahat, ating munang alamin kung sino ang lumiban sa ating klase. Pakitingnan nga ng inyong mga kaklase sa inyong kanan, kaliwa, likod, at harap. Sino ang lumiban sa klase? Wala? Mabuti naman at kung ganon. Pakibigyan nga ng magaling clap ang bawat isa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing mo! Ngayon, sino ang nakakaalala ng ating tinalakay noong nakarang araw? Cyrus? Tama, ito ay ang 4 na pangunahing hugis. Ano-ano kaya ang 4 na pangunahing hugis, Jefferlyn? Magaling, ito ay parisukat, bilog, tatsulok, at ang parihaba. Dahil alam niyo na ang mga hugis, merong inihandang isang telebisyon si Teacher Shai. Sino kaya ang nanonood sa inyo ng telebisyon? Magaling at mukhang lahat kayo ay nanonood nga ng telebisyon. Ngayon, narito ang telebisyon. Ang gagawin mo lamang ay sasabayan si Teacher Shai sa pag-awit ng mga hugis. Handa na ba ang lahat? Magaling! Pero bago ang lahat, maaari bang basahin ang nakasulat? Mga hugis. Sa pagbilang kong 3, sabayan niyo ako sa pag-awit. 1, 2, 3. Una ang parisukat. Ako ay parisukat. Makikita kung saan may 4 na sulok. Ako ay parisukat. Sunod naman ay bilog. Ako ay bilog. Gumugulong-gulong. Walang sulok. Ako ay bilog. Sunod naman ay tatsulok. Ako ay tatsulok. Matulis ang dulo. May 3 sulok. Ako ay tatsulok. Sunod naman ay parihaba. Ako ay parihaba. Makikita kung saan may 4 na sulok. Ako ay parihaba. Magaling! Ngayon, alam nyo na ang mga hugis. Dahil alam nyo na ang mga ito, merong inihandang aktibidad si Teacher Shai. Ang gagawin nyo lamang ay iguguhit ang mga pangalan na aking ipapakita. Tatawag lamang ako ng 4 na voluntaryo upang iguhit ito sa pisara. Maliwanag ba? Nagkakaintindihan ba tayo?
Mabuti naman at kung ganon. Ang unang hugis na iguguhit sa pisara ay tapsulok. Jezra, maaari mo bang iguhit ang tapsulok sa pisara? Magaling! Bigyan natin ha? Magaling clap si Jezra. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ang galing mo! Sunod naman ay bilog. Cyrus, maaari mo bang iguhit ang bilog sa pisara? Magaling! Bigyan natin ng mahusay clap si Cyrus. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ang husay mo. Sunod naman ay parisukat. Jeverlyn, maaari mo ba iguhit ang parisukat? Mahusay! Bigyan din natin ng mahusay clap si Jeverlyn. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ang husay mo. At ang panghuli ay parihaba. Aubrey, maaari mo bang iguhit ang parihaba? Magaling! Bigyan din naman natin ng magaling clap si Aubrey. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ang galing mo! Dahil alam na ng lahat ang bawat hugis, kayo ba ay handa ng matuto sa panibagong aralin? Mabuti naman at kung ganon. Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay dumako na tayo sa ating susunod na aktibidad. Ang ating aktibidad na gagawin ay tinawag na Mystery Box. Meron ako ditong kahon na naglalaman ng iba't ibang hugis. At bago muna natin simulan ang ating aktibidades ngayong araw, ay hahatiin ko muna kayo sa tatlong grupo. Ang unang grupo, pangalawang grupo at tatlong grupo. Pipili kayo ng isang representante at pupunta dito sa harapan. Pagkatapos pumunta dito sa harapan, ay pipili sila ng isang bagay na nasa mystery box. Okay, at pagkatapos, ay babalik kayo sa inyong upuan at magkakaroon ako ng mga katanungan. Nakuha po ba? Okay, simulan na natin. Nahanayahan ko ang group 1 na pumunta dito ang isang representante. Pumili ka. Okay. Group 2. Group 3. Magaling. Ngayon, may inihanda akong mga katanungan. Tingnan niyo ang mga bagay na inyong hinawakan. Okay. Ang tanong, paano mo matutukoy at ano ang bagay na inyong nakuha or nahila sa mystery box? Okay, simulan natin ang unang grupo. Very good. Yan ay baso. At ang basong yan ay hugis cylinder. Pangalawa. Very good. Yan ay bola. Pangatlo. Very good. Yan ay isang cube or Rubik's Cube. Okay, pangalawa. Karaniwan mo ba itong nakikita sa inyong mga tahanan? Okay, very good. Ang baso ay makikita sa kusina. At ang bola at ang Rubik's Cube ay makikita sa mga palaruan. Pangatlo, bakit mahalaga na malaman natin ang mga bagay na ito? Yes, para alam natin kung ano ito talaga ang mga hugis at nakakatulong din ito sa pang-araw-araw natin na ginagawa. Dahil dyan, ang ating layunin ngayong umaga ay sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang tukuyin ang tatlong dimensional na hugis mula sa iba pang mga hugis. Pangalawa, nakabubuo ng tatlong dimensional na mga gamit ng ang mga materyales na manipulatibo. Square, circle, rectangle, and triangle. Pangatlo, magpapakita ng iba't ibang halimbawa ng tatlong dimensional na mga bagay. Bago tayo tutungo sa ating diskusyon ngayong araw, ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad. Gusto niyo ba iyon? Oo,
At ang aktibidad na ito ay pinamagatan kong kahon ng regalo para sa kaarawan mo. Alam niyo ba na bukas ay kaarawan ng nanay ni Teacher Jazel? Ngunit kailangan ni Teacher Jazel na gumawa ng isang kahon na lalagyan niya ng mga regalong ibibigay sa kanyang ina. Ngunit ang kanyang materyales ay makulay na papel. Nais niyo bang tulungan si Teacher Jazel na gumawa ng kahon ng regalo mula sa makulay na papel? Magaling! At ngayon, meron nang inihanda si Teacher Jazel na isang halimbawa ng kahon ng regalo. Ito ay isang kahon ng regalo at ito ay gagawin nyo rin. Gusto nyo bang gumawa nito? Oo. Ngayon ay meron ditong mga materyales si teacher sa paggawa ng kahon ng regalo. Narito ang gunting, ang glue, at ang mga makulay na papel. Magbibigay ako ng inyong susundan sa paggupit para makagawa kayo ng ganito. Ang buong klase ay hahatiin ko sa 4 na grupo. Ito ang unang pangkat, ang pangalawang pangkat, ang pangatlong pangkat, at ang pang-4 na pangkat. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng mga materyales para sa una, pangalawa, pangatlo, at pang-4. Tapos na bang gumawa ng kahon ang lahat? Maaari bang makita ni teacher ang inyong mga nagawang kahon? Patingin nga. Oh, wow! Ang ganda ng inyong mga ginawa. Dahil dyan, ay may katanungan si teacher. Para sa unang tanong, ano ang iyong napansin sa forma ng kahon? Hop, itaas lamang ang kanang kamay kung sasagot. Kirby, magaling Kirby. Dahil dyan, bigyan natin ng 3 palakpak si Kirby. 1, 2, 3. Para sa pangalawang tanong, mula sa mga kagamitan, nakagawa ka ba ng kahon? Jonah? Sa tingin mo ba ay magugustuhan ito ng nanay ni Teacher Jazel? Magaling! Dahil dyan ay bigyan natin ng 3 palakpak at 3 padyak si Jonah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. At sa pangatlong katanungan, paano ka nakabuo ng kahon mula sa mga kagamitan at forma nito? Georgeline, magaling! At dahil dyan, bigyan natin ng barangay clap si Georgeline. Alam niyo ba kung ano ang barangay clap? Hindi? Huwag kayong mag-alala dahil nandito si teacher upang turuan kayo. Ganito lang iyan. Sundan niyo si teacher mamaya ha. Ganun lamang ang barangay clap. Tara, sabay na tayo. Okay. Mula dyan sa mga katanungan, ang sagot dyan ay malalaman natin sa ating talakayan. Ngayon,
bago tayo tumuloy sa ating diskusyon, meron muna akong mga tanong. Una, paano mo matutukoy ang three-dimensional na bagay sa sitwasyon? Pangalawa, paano ka makakagawa ng three-dimensional na mga bagay? Lahat yan ay masasagot natin sa ating diskusyon ngayong umaga. Upang matukoy ang three-dimensional na hugis o bagay, mayroon itong lapad, haba, taas at sukat. Makikita natin sa larawan na ang regalo ay isang cube. Kaya maaari tayo lumikha ng isang cube gift box gamit ang mga materyales na may pattern upang mabuo ang cube. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagbuo ng isang three-dimensional na bagay or 3D gamit ang mga manipulative na materyales. Bigyan nyo nga ako ng isang heart pose kapag kayo ay handa na. Ang three-dimensional na hugis, ito ay tumutukoy bilang isang solid figure o isang bagay o hugis na may tatlong dimension. Ito ang haba, lapad at taas. Ito ay may taas na kapareho ng kapal o lalim. Narito ang mga halimbawa ng mga shapes o hugis na 3D or 3-dimensionals. Ang 3-dimensional na hugis ay may mga katangian ng mga mukha, mga gilid at mga vertices. Ang mga manipulative na materyales ay mga bagay na maaaring gamitin upang ilarawan ang mga konsepto. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga manipulative na materyales na maaaring mong gamitin upang lumikha ng mga 3-dimensional bagay or 3D shapes. Ito ang mga halimbawa ng mga materyales. Meron ba kayong ganito sa inyong bahay? Upang makabuo ng tatlong dimensyong bagay, gumamit ng mga manipulative na materyales tulad ng clay, mga papel na karton, at iba pa upang mabuo o gawin ang hugis. Ngayon, tumingin tayo sa ating paligid at marami tayong makikita mga examples o mga samples ng mga 3-dimensional na mga bagay, lalo na sa ating silid-aralan, sa inyong bahay at iba pang lugar. Maaari mong gamitin ng mga bagay sa iyong kapaligiran upang gumawa ng tatlong or ang 3-dimensional na hugis or 3D. Ngayon, naintindihan niyo ba kung paano gumawa or ano ang 3D or 3-dimensional na bagay o hugis? Kung ganon, halin na at may isa pa tayong aktibidad upang mas maintindihan kung ano nga ba ito. Mayroon pa kayong natutunan sa ating diskusyon ngayong araw, mga bata? Kung mayroon o kung mayroon, ating itong i-practice at i-practice at i-practice. Kaya magkakaroon tayo ng aktibidad na tinawag kong ihulma mo. Ngayon, nais kong tumingin kayo sa ating paligid at pagmasdan nyo ang mga bagay o mga hugis na nais nyong ihulma. Dahil meron dito si teacher na clay at ihuhulma nyo kung anong nagustuhan yung bagay o nakita nyong bagay sa loob ng silid na ito. Maliwanag ba? Okay, pakipasa. Ang lahat ba ay mayroon ng clay? Kaya, sa pagbilang kong 5, kayo ay magsimula na. 1, 2, 3, 4, 5. Kayo ay magsimula na. Oh, napakahusay. Napakaganda. Mga bata, mayroon na lang kayong 5 segundo at matatapos na ang inyong oras. 5, 4, 3, 2, 1. Ang lahat ay magsihinto na. Wow, napakagaling, napakaganda ng inyong mga nagawa at nahulma.
Pinibining Kati, ano ba ang iyong nahulma? Bulaklak, napakaganda, napakahusay. Ngayon mga bata, sino ang gustong mag-present o magpresenta ng kaniyang output or kaniyang nagawa? Noong Leonard, napakagaling. Napakahusay. Bigyan natin si Noong Leonard ng masiglabong palakpakan. 1, 2, 3, magpalakpakan. Napakahusay. Ginoong Leonard, ito ay ang iyong premyo. Dahil ikaw ay mahusay, ikaw ay may gantimpala. Ngayon, sino ang bitin sa ating ginawang activity? Nabitin ba kayo? At dahil dyan, magkakaroon tayo ulit ng aktibidad. At ito ay nakabase sa inyong gusto o talento. Maliwanag? Una, sino ba ang mahilig sa architect or sa paggawa o pagbuo ng mga bagay? Kayo ay umupo dito. Okay. Handa na? Ito ang inyong mga gamit. Sa loob nito ay ang inyong gagamiting bagay sa pagbuo ng pyramid. Kayo ay gumawa ng pyramid gamit ang bagay o gamit ang gamit na nasa loob ng bag na ito. Maliwanag? Okay. Bubuksan nyo lamang ang bag na ito kapag sinabi kong handa na o magsimula na. Maliwanag? Sunod. Sino ba rin ba ang mahilig ditong mag-craft o gumawa ulit ng mga bagay? Napakahusay. Okay, ang lahat na gusto na mapabilang sa crafting group ay umupo dito. Okay, kayo ay gagawa ng ice cream cone gamit ang misteryosong bagay na nasa loob ng bag na ito. Maliwanag ba? Okay, ano ang inyong bubuuing shape? Cone, very good. Sunod, sino rin ba ang mahilig sa pagguhit? Napakarami. Okay. Okay, kayo ay umupo dito. Maliwanag. Okay. Okay na ba? Okay. Kayo ay bubuo ng cube gamit ito. Kayo ay gumawa ng 3D model ng cube. Ano ba ang 3D? Natutunan ninyo ito kanina. Kaya, i-practice at gagawin. Maliwanag? Pakikuha. Napakahusay. At sa huling grupo naman, ay ang mga painters. Kayo rin ay magpipaint. Sino nga ulit ang gustong sumali sa grupo ng mga painters? Huling grupo na po ito. Mahusay. Kayo ay umupo riyan. Napakahusay. Kayo ay mag-paint o kayo ay paint ng spear or hugis na spear. Dito. 3D spear. Maliwanag ba? Magaling.
Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para matapos ang activity na ito. Maliwanag? Narito ang rubrics sa inyong gagawing activity. Ito. Handa na ba kayo? Magsimula na. Mga bata, meron na lang kayong 5 segundo, 4 na segundo, 3, 2, 1. Ang lahat ay magsihinto na. Natapos niyo ba ang na-assign sa inyong task? Napakahusay. Sino ang gustong magpresenta? Unang magpresenta ng kanilang output na ginawa. Magaling. Bigyan natin ang group 1, ang ikaunang grupo ng masiglabong palakpakan. Magaling. Nasiyahan ba kayo sa inyong pangkatang gawain? Mabuti naman dahil kayo ay nasiyahan sa inyong gawain. Ngayon, meron akong nakahandang katanungan para sa inyo. Handa na ba kayo? Magaling! Sa unang katanungan, natuto at nag-enjoy ba kayo sa ating aralin ngayon? Mabuti. Pangalawang katanungan ay ano ang mga posibleng materyales na maaaring inyong gamitin upang likhain ang isang 3-dimensional na bagay? Pangatlo, ano ang iba't ibang 3-dimensional na bagay na maaari ninyong makita sa inyong paligid? Sa pang-4 at huling katanungan, paano ninyo gagawin ang paglikha ng isang 3-dimensional na bagay gamit ang manipuladong maaari ninyong makita sa inyong paligid? Magaling! Lahat ng katanungan ko ay inyong nasagot. Dahil dyan, bigyan nyo ang inyong sarili ng fireworks clap. Alam nyo ba ang fireworks clap? Kung hindi, susundan nyo lamang ako. Ganito iyon gawin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Psh! 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 Hooray! Ngayon naman ay may inanda si Teacher Liz ang pagsusulit para sa inyo upang masubok kung talaga bang nakinig kayo at masubok rin ang inyong galing sa pagmememorya at pag-unawa sa ating aralin. Handa na ba ang lahat sa isang pagsusulit? Kung gayon, tara at magsimula. Kumuha lamang ng isa at ipasa sa likod. Ito rin, kumuha lamang ng isa at ipasa sa likod. Basahin muna ang panutot sa iyong mga sagutang papel. Maliwanag ba? May 3 panutot dyan sa inyong mga sagutang papel na kailangan nyong basahin upang masagutan ang inyong mga pagsusulit. Maliwanag ba mga bata? Kung ganon, maaari na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat? Mabuti naman kung ganon. Sige nga, pasa na ang lahat dito sa harapan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, maraming salamat. Ngayon naman ay kumuha kayo kunin nyo ang inyong mga kwaderno at isulat ang ating taktang aralin. Mga bata, basahin nyo nga muna ang ating taktang aralin. Maraming salamat mga bata. Maaari bang tumayo ang lahat? Paalam na sa lahat.